Good evening. Magandang gabi sa mga kababayan kong Pilipino. I am Jocelyn. Isa po ako sa Filipino admin ng Scam Haters United. Dito na naman po ako sa inyo ngayon. Meron lang po akong mga bagay na i-share sa inyo about sa mga scams at saka sa mga scammers, saka yung mga pictures na ginagamit ng mga scammers. May isi-share lang ako sa inyo mga ilang pictures lang kasi kung tutuusin napakadami kasi hindi lang hundreds kundi thousands of pictures na ginagamit yung mga scammers. Ang mga scammers kasi gumagamit sila ng mga iba-ibang uri ng scam tulad ng romance scam, package scam, yung mga investment scams, yung mga bitcoin scams. Napakadami kasi yan eh. Iba-ibang uri ng scam yan eh. Hindi lang yung isang scam, hindi lang romance scam, love scam, kundi napakadami talaga. Lalo na ngayon kasi yung season na to kasi, yung holiday season, alam kasi ng mga scammer na yung mga tao kasi karamihan sa mga tao kasi medyo maraming pera, diba? So yun, dyan pumapasok yung mga scammers na mayroong mag-a-add ng mga friend request sa inyo. Pag mayroon kasi may mag-a-add ng mga friend request sa inyo, huwag nyo muna basta-basta tanggapin. Titingnan nyo muna mabuti yung profile. Kung lalo na pag mga gwapong mga lalaki, magagandang mga babae, yung lalo na yung ginagamit nila mga pictures, yung sa mga pictures sa mga US military servicemen, women, kadalasan kasi yan ang mga ginagamit nila eh. O kaya yung mga yung mga gwapong lalaki na mga models. Yan kasi mga nakukuha nila yan eh, sa internet. Magaling din kasi yan sila mag-search, kaya doon nila nakukuha yung mga pictures na ginagamit nila. Kasi kung tutuusin, kung gagamitin nila yung mga pictures nila, syempre hindi sila makahikayat ng mga victims nila na makakuha sila ng mga pera, di ba? So karamitan talaga, ang mga ginagamit nila mga pictures, yung mga gwapong lalaki. Yung nga, tulad nga ng sabi ko, usually, ang ginagamit talaga nila yung mga pictures ng mga US military servicemen. Meron na akong ipapakita sa inyo mga pictures. Sana pakitutukan po ninyo, titingnan ninyo mabuti yung mga pictures na ipapakita ko sa inyo, at saka sana makakatulong ito sa inyo kung sakaling mayroong mga tao, mayroong mga magsisend sa inyo ng mga friend request. Pakitingnan po ninyo mabuti kung once na ang mga taong ito ay mag-send sa inyo ng mga friend request, it is totally talaga fake. Kasi hindi sila basta-basta nagsisend ng mga friend request eh. Ito lang po may share ko sa inyo. Number 1, ito po yung picture ni Dan Rockwell. Isa po siyang military US serviceman. Pakitingnan po niyo mabuti. Yan po si Dan Rockwell. Yan po yung picture niya. Yan. Kaya napakaraming biktima talaga ng scam kasi mga gwapong lalaki yung kinukuha nila eh. Ayan, yan po. Yan, si Dan Rockwell. Once may mag-send sa inyo ng friend request na isang US military, naku, wag mag-iisip kayo ha. Wag na basta tinatanggap. Yan. Pangalawa ito. This is Castro naman. Babae siyang service women ng US military. Karamihan tong pictures na to, ginagamit nila sa package scam. At karamihan sa mga biktima nito, yung mga lalaking Pilipino. Yan, pakitingnan po nyo mabuti. Siya si Castro, Team Castro. Hindi po siya magsisend sa inyo ng friend request. Kasi, yan. Titingnan po nyo mabuti. Ito naman po. Siya si Lawrence Flores. Isa din siyang US military. Yan, pakitingnan po nyo mabuti yung pictures. Yan. Once may mag-send sa inyo ng mga friend request sa mga ganyan, huwag po ninyo tatanggapin. I-report nyo kaagad at block. Yan. Kasi pag tinanggap ninyo, dyan na mag-uumpisa ang scams.
Pakitignan po nyo mabuti. Another one is, ito po si Steve Kaufman. Siya ay retired na sa US military. Yung picture na to, thousands ang pictures na ninanakaw sa kanya at nagsisend ng mga friend request. Yan. Commonly used talaga to si Steve Kaufman. Yan. Pakitingnan po nyo mabuti. Yan. Yan ang mga pictures na ginagamit sa scams. Isa pa rin po ito. Pakitingnan nyo mabuti. Siya si Jonathan Mars. Yan. Isa siyang yung retire. Wala na rin siya sa US military. Yan. Siya ay may 2 anak at may asawa na sa totoong buhay. Yan. Si Jonathan Mars. Commonly used din sa scams ang picture na to. Yan. Ito din. Siya si Sergeant Ball. Yan. Yan. Marami din ng mga scammers gumagamit ng mga pictures niya. Thousands din. Yan. Pakitingnan nyo mabuti. Once na may mag-send sa inyo ng friend request, huwag nyo tatanggapin. I-report nyo kaagad at i-block. Yan. Si Sergeant Christian Ball. Ito din. Ito naman, si Greg Gonzalez. Yan. Dati din siyang US military. Pero wala na siya sa military ngayon. Yan. Once na may mag-send sa inyo ng friend request na sinasabi nila active sila at sila ay nakadeployed sa Yemen, Afghanistan, o kaya sa Iraq, Iran, yan. Hindi po yan sila. Yan, mga ginagamit lang ang mga kanilang mga pictures. Ito naman, ito si Dr. Kerem Bikmas ng Turkey. Commonly used din sa scams ang picture niya. Yan, isa po siyang doktor. Yan. Si Dr. Kerem Bikmas. Ito siya din po yan. Yan. Pag may mag-send sa inyo ng friend request sa mga ganyan pictures, wag na wag po ninyong tatanggapin. Yan. Yan si Dr. Kerem Bikmas. Ito din po. Commonly used din po sa scam ang pictures na to. Yan, si Joe Cross. Siya ay taga-Australia at sikat po itong tao na to na sikat siya dun sa mga juice na ginagawa niya. Iba-ibang klaseng juice. Yan. Yan. Commonly used din sa scams ang picture niya. Ito pa din po. Yan. Si Stephen Nis. Siya ay taga New York. Yan. Commonly used din po sa scam ang pictures niya. Yung Facebook nito ay hindi na active dahil tinake down yata ng mga scammers to na report. At kaya nawala na sa Facebook. Wala po siyang Facebook account. Yan. Isa po siyang model sa New York. Ito naman po si Captain Thomas Lindegaard Madsen ng Maersk Line. Siya po siyang kapitan. Yan. Marami din pong scammer, thousands scammers din ang gumagamit ng kanyang pictures. Si Thomas Lindegaard Madsen ay may husband siya. Isa po siyang gay. Kaya
hindi po maaari mag-send sa inyo siya ng mga friend request. Yan. Isa po siyang gay. Ito pa rin pong isa. Yan. Siya po si Stephen Kelly. Yan. Marami din pong scammers ang gumagamit ng kanyang pictures. Yan. Thousands din. Yan. Yan. Si Stephen Kelly. Ito pa rin po isa. Matagal nang ginagamit sa scam pictures na to, si Josh Porter. Isa po siyang paratrooper ng US military dati. Ngayon retired na siya, wala na siya sa service. Yan, si Josh Porter. Ito pa po. Ito po si General Miller. Siya po si Austin Scott Miller. Isa po siyang 4-star general ng United States Army. Yan. Maraming scammers ang gumagamit ng kanyang pictures para gamitin sa scam. Iba-ibang uring scam ang ginagamit sa picture na to. Siya po si General Austin Scott Miller. Siya po ay taga Honolulu, Hawaii. Yan. Austin Scott Miller. Yan. 4-star general po siya ng US Army. Ito din po siya. Yan. Si General Austin Scott Miller din po yan. Yan. Ito pa po isa. Ito po commonly used din sa scam ang picture niya. Siya ay isang dating Minister of Defense ng Serbia. Yan, ginagamit din po sa scam ang picture na to. Yan. Wala po siya sa US military. Siya po siyang dating Minister of Defense ng Serbia. Ito naman po, isa din siyang 4-star general. Siya si Lieutenant General Richard G. Clark. Yan, 4-star general din po siya ng US Army. Yan. Thousands of scammers din gumagamit ng kanyang mga pictures. Yan, pakitignan po nyo mabuti yung mga pictures na na-present ko sa inyo para maging aware po kayo. Once po may mag-send ang friend request sa inyo, tulad ng mga pictures na pinakita ko sa inyo, never po ninyong tanggapin yun. Yan. Kasi, yan, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, once na tinanggap ninyo, ang mga profiles na yan na nagsisend sa inyo ng mga friend request, dyan na yun mag-umpisa ang scam, dyan na sila manghihingi ng pera sa inyo. Yan. Isa pa pong general na ginagamit din. General din po siya ng US Army. Siya po si General Joseph Dunford. Yan. Siya ay isang retired na US Marine Corps. Yan. Si General Joseph Dunford. Isa pa pong ginagamit sa scam, siya po si Tyler Thomas. Dati din po siyang nasa military. Ito po si Tyler Thomas. Ito po yung real man na gumagamit ng pictures niya. Hindi lang po siya. Yan, hindi lang yung mukha na to gumagamit ng pictures ni Tyler Thomas. Napakarami, 1,000. Example lang po to. Ito po si Tyler Thomas, isang Nigerian ang gumamit ng picture niya para gamitin sa scam. Hindi lang siya isang tao, kundi 1,000 scammers din ang gumagamit ng pictures ni Mr. Tyler Thomas. Yan. Papayag ba kayo na ito yung picture na nag-send sa inyo ng friend request? Pero ito yung behind sa pictures na to. Ito yung pag tinanggap ninyo, as in lover ninyo, ito yung magiging lover ninyo. Hindi po itong nasa picture na to. Yan, ito siya. Yan, yan yung mukha niya. Tingnan po nyo mabuti yung mukha niya.
Yan. Yan. Siya yung behind sa picture ni Tyler Thomas. Isa po siya sa gumamit ng picture ni Mr. Tyler Thomas. Yan. Commonly used din sa scam ang picture niya. Isa pa rin po sa ginagamit ng scam, napakaraming scammer yan ang gumagamit ng pictures niya. Siya si Dr. Fernando Gomez Pinto. Siya ay isang sikat na doktor sa Brazil. Yan, lagi po to sa CNN. Makikita po siya lagi sa CNN. Yan, napakaraming scammers din. Thousands of scammers din ang gumagamit ng pictures niya. Yan, tingnan po niyo mabuti. Siya po ay si Dr. Fernando Gomez Pinto. Ayun lang po muna yung mga pictures na i-present ko sa inyo kasi I'm sure gagawa naman din ako ng mga part 2 din para madagdagan natin yung pictures na ginagamit ng mga scammers sa scams. Napakadami na kasi. So, sa susunod natin na na live chat din, na magpo-provide din ako para sa inyo ng mga pictures, hindi lang yung mga US military, kundi yung mga sikat din na tao na ginagamit din sa scams. Napakaraming mga pictures ang ginagamit ng mga scammer. Isa pa po pala sa example na ipapakita ko sa inyo na ginagamit din ng scams. Ito po. Yan. Commonly used din sa scams ang picture na to. Yan. Sa totoong buhay, siya po ay isang writer. Isa po siyang Spanish. Hindi po siya marunong mag-English. Yes. Yan. Siya po si Gustavo Lazo Oval. Yan. Ginagamit din po yung pictures niya sa scams. Yan, siya din po ito. Yan. 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 Pag may mag-send po sa inyo ng friend request, nagamit ang mga pictures na to, huwag po ninyo basta-basta tinatanggap. Yan. Isa pa rin po sa ginagamit sa scam. Ito po siya po si Paul Hollywood. Commonly used din sa scams ang pictures niya. Yan, thousands of scammers din. Ang dami din mga victims nito kasi karamihan pag may mag-send ng friend request, yan, tinatanggap nila. Kaya mga kababayan kong Pilipino, sana po maging aware kayo para makaiwas kayo sa scam. Meron din akong papakita sa inyo, isang halimbawa ng mga ginagamit ang mga scammer na Photoshop. Ito po, yan. Yan, gagamit sila ng mga pictures na kunyari sila ay nasa hospital. Yan, gagamitin nila yung picture na yan para maka-ask ng mga pera sa inyo. Siyempre, ikaw, maaawa ka kasi nasa hospital nga. Sasabihin sa iyo na manghihingi sa iyo ng pera, marami silang alibay. Sasabihin hindi siya makagamit ng kanyang account kasi nga nasa hospital siya. Minsan sasabihin nila critical yung kanilang buhay kasi nga nasa hospital sila ay nadisgrasya, pero sa totoo lang yung mga pictures na to ini-edit na lang po nila yan. Minsan itong mga ulo na to pinapalitan po nila yan. Ninanakaw din po nila yan sa internet ang mga pictures na to. Kung mapapansin po ninyo, yan, pakibasa niyo po mabuti. Yan. Does your client have trust issues and doesn't believe you need the money? Yan, ginagamit mo yan. Sila po ay mga gang of scammers at ang tawag sa kanila ay mga Yahoo boys, yung mga gumagawa nito. Yan. Yan po, isa rin po sa halimbawa, yan. In-edit lang po nila yung mga pictures na yan. Kung mapapansin ninyo, yung number dito ay nakalagay 234. Yung 234 na yan, Nigerian number po yan. Number po yan sa Nigeria. Yan, 234. Yan. Pag pag binigyan kayo o kaya sa WhatsApp,
sabihin nila yung number na yan. Yan po, number po ng Nigeria yan. Maging aware po kayo dyan. 233, 234, 235. Yan po nag-start number po ng Nigeria yan. Ito din po, pakibasa din ninyo yan. 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 Mga Yahoo boys din na may gawa niyan. Yan. 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 Hindi, yan, sinasabi nila yung picture. Halimbawa, katulad kanina, picture ng isang sikat na US military. Ang picture nun. Pero, babae siya. Pero, ang behind dun sa pictures na yun, hindi yun babae na scammer. Mga lalaking scammer yun sa Nigeria. Ginagamit nila yung picture ng babae na isang US Army. Pero, hindi yung babae ang behind dun sa picture na yan, kundi mga Nigerian scammer na mga lalaki. Kaya pinakamaganda talaga, mag-ask kayo sa kanila ng video call kasi importante po yun eh. Tsaka ngayon naman kasi ang video call, madali na lang tayo makapag-ano ng mga video call, di ba? Kaya mas maganda talaga na mag-ask kayo ng video call. Tsaka karamihan din naman kasi sa video call, hindi, halimbawa, padalang kayo ng isang video call, sabihin nila, real sila, hindi po yun isang real na video call. Ang mga videos kasi ng mga totoong tao, ninanakaw din nila yan, tsaka namamanipulate din kasi nila yung mga video na yan eh. Kaya minsan sasabihin nila, hindi po, yung tao na sa picture, yun din yung nakita ko dun sa video. Hindi po yung, oo, yung nasa picture, pero hindi din po yung real na video. Kung halimbawa na mag-ask kayo ng real video, pwede nyo sabihin sa kanila na, sige, para mapatunayan ko na ikaw ngayon nasa picture, ipakita mo sa akin yung mukha mo, tapos, sige, sabihin mo sa kanya na napisilin nga yung kanyang ilong, para mapatunayan mo na talagang totoo yung taong kausap mo. O kaya sabihin mo sa kanya, kung halimbawa kung may dyaryo ka na dyan sa bansa mo, na nasa tabi mo, pwedeng pakita mo sa akin yung dyaryo para mapatunayan mo na yung kausap mo ay totoo. Kasi minsan nagtataka tayo na, minsan sinasabi nila sa amin, yung taong nasa picture, yun talaga ang kausap ko eh. Kung yung taong na yun talaga ang kausap ninyo, pansinin din ninyo yung paggalaw ng kanyang bibig. Halimbawa doon sa sinasabi niya, pansinin ninyo kung tama ba yung words na sinasabi niya at saka yung ano ng bibig niya. Kasi doon yung mapapansin mo yun eh. At saka yung video, yung real na video kasi pwede tayong mag-video call ng matagal, di ba? Minsan sa kanila kasi sandali lang, seconds lang, papatayin na nila tapos maingay yung paligid. Magulo yung linya. Kasi may mga ginagamit sila doon para masabi nyo na totoo nga yung video. Pero yan ay hindi mga totoong video yun. Ito yan sila, yan. Itong mga nasa picture na to, mga grupo sila ng mga scammers sa Nigeria, ang tawag sa kanila ay Yahoo Boys. Yan. Mga ano to eh, mga kriminal tong tawag sa kanila dito eh. Yan. Yan ang mga example ng mga pictures nila, yung mga mukha ng mga Nigerian scammers na member ng Yahoo Boys. Yan. Ito pa, yan sila, mga Yahoo Boys din yan. Mga member din yan sila ng Yahoo Boys. Yan, patingnan nyo na lang mabuti, yan. Yan ang mga Nigerian scammer. Yan yung mga, pag tinanggap ninyo, pag tinawag na kayong honey, baby, or you're beautiful, pag tinanggap nyo na yan, pag tinanggap nyo, yan maging lover nyo, sila na, hindi yung mga nasa picture, nagpadala sa inyo, yan. Kaya maging aware sana po kayo, yan sila. Alam nyo ba na ang mga scammers ay, minsan nag-check-in pa yan sila sa hotel, para makakuha sila ng magandang signal. Magsi-check-in yan sila sa hotel, doon yan sila makipag-chat sa inyo. Yan. Yan, member din yan sila ng Yahoo Boys. Yan.
medyo malabo lang tong isa. Yan din sila, yan o. O diba, napakarami nilang pera. Yan yung mga perang pinapadala nyo sa kanila. Yan, tingnan nyo nga sila. Kung kayo nagpapadala ng pera sa kanila, kayo nagkakandara pa para maipadala sa kanila ang pera. O kahit na mangutang kayo, basta maipadala lang kayo sa kanila. Yan, yung pera mga pinapadala nyo. Yan, yung mga taong pinapadala nyo. Ganyan ang mga itsura nila. Ito pa. Yan. Diba? Yan sila. Mga sikat na Yahoo Boys sa Nigeria yan. Yan. Diba? O papayag ba kayo na yan ang ganyan ang mga lovers ninyo? Once na tinanggap ninyo ang mga friend request nila. Yan. Yan sila. Ito pa isa. Yan. O diba? Akala nyo, yun nga yung nasa picture, ang kugwapo nila, no? Hindi ninyo alam, ito yan sila. Yan. Yan ang mga Nigerian scammer na mga sikat sa Nigeria, mga Yahoo Boys, yan sila. Ayan. Mga bihasa yan sila sa pag-i-scam. Mga expert yan sila. Tsaka pag sinabi nyo na, hindi naman po ako nagpadala ng pera eh. Hinuhuli ko lang siya, nakikipag-usap lang ako. Wag po niyong gagawin yun kasi once na nakikipag-usap kasi kayo sa kanila, parang tinuturuan nyo na rin kasi sila na maging bihasa sa pag-i-scam kasi hindi yan sila kasi gaano marunong mag-English eh. Yung mga English, yung mga pag nakipag-communicate sila sa inyo, nakikipag-chat sila sa inyo, akala ninyo magagaling sila mag-English, di ba? Kasi sabi niyo, ang galing mag-English, ganito, ganyan. Hindi niyo alam, yung mga ginagamit nila sa inyo, nakukuha lang din nila yan sa internet. Nasisearch nila yan sa Google. Ginagawa nila dyan, kinakopy and paste lang nila, tapos isisend sa inyo. Pero pang hininga na ninyo sila ng video call, hindi nila magagawa yun, na magsalita sila ng ganun mga sinasabi nila. Kasi yung katulad sinasabi ko kanina, ang mga US military sa US Army sa US, wala po yan silang time na mag-send sa inyo ng mga friend request o kaya makipag-chat sa inyo. At saka kung hihingi man sila ng pera sa inyo, ang mga US military servicemen kasi, lahat ng kapangangailangan nila, provided kasi ng government nila yun eh. Hindi nila pwedeng sabihin sa inyo na mag-aas sila ng money kasi wala silang pagkain. Naka-deployed sila. Tapos, limit lang yung pagkain na sinusupply sa kanila. Hindi totoo yun. Ang mga US military ay lahat ng pangangailangan nila ay binibigay yan sa kanila. Provided yan sila. Pati yung mga families nila, yung mga health ng families nila, lahat yan. Wala silang ginagastos dyan. Magkasakit yung isa halimbawa, magkasakit yung anak nila, yung isa sa members ng family nila, hindi nila kailangan manghingi ng pera sa mga taong hindi nila kilala. Kasi, lahat yan ay binibigay sa kanila ng gobyerno nila. Provided kasi yan sila eh. Isipin nyo yung bansang Amerika, napakayaman yan. Tapos yung mga US military nila manghihingi sa inyo ng pera. Di ba napaka-imposible? Sana mag-iisip-isip din kayo bago kayo magpadala ng pera sa kanila. Kasi, once kasi nagpadala kayo ng pera sa kanila, syempre, hindi kasi mahihinto yung scam eh. Kasi nga, nagbibigay kayo sa kanila, tinatanggap ninyo sila. Subukan ninyong, halimbawa, lahat kayo, maghingi sila ng pera sa inyo, hindi ninyo papadalahan, hindi ninyo i-provide yung mga pangangailangan nila, yung mga hinihingi nila sa inyo, syempre siguro, magkapag-ano din sila na, wala na may mga nagbibigay sa amin, maghanap na kami iba namin trabaho, kasi, kung wala kasing nagpapaskam, siguro wala din mga mangi-scam, di ba? Kasi yun ang nakakalungkot kasi, hindi muna kasi tinitingnan yung mga profiles na mga nagsisend sa inyo ng friend request. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, please lang po, once na may send sa inyo ng friend request, tingnan po ninyo mabuti yung profiles. At tingnan niyo mabuti yung pictures.
bago ninyo tanggapin, pwede naman kayo mag-search sa Google eh. I-search nyo sa Google. Halimbawa, yung mga pictures na yun, makikita nyo, tsaka lahat po ng kailangan ninyo, lahat ng mga tanong ninyo, i-search nyo po sa Google at makikita po ninyo lahat doon. Magbase po kayo sa Google. Kasi, ang sinasabi ko nga sa inyo na, once kasi na may kaalaman kayo tungkol sa ganyan, magdadalawang isip kayo kasi kayo natanggapin yung mga taong nagsisend sa inyo ng friend request eh. Kaya mas maigi pa rin talaga na meron kayong kaalaman na yung nga tulad ano ko nga sa inyo na knowledge talaga is power. Diba? Tsaka bago kayo mag-click ng isang bagay na mag-send sa inyo, halimbawa yun nga, mag-send sa inyo ng mga friend request, bago nyo i-click, mag-isip naman po kayo. Kasi once kasi na i-click na ninyo yan, halimbawa tinanggap na ninyo siyang friend, as in friend na ninyo, yan, makikita na, nasa profile nyo na sila. Friend nyo na sila, makikita niya na yung kabuo ng kung ano yung meron dyan sa profile mo na mga pinupost mo. Makikita nila kung sino yung mga nagko-comment. Makikita nila kung sino yung mga kamag-anak nyo. Makikita nila kung sino yung mga friends ninyo. Yung mga friends ninyo, kaya mga kamag-anak ninyo, maaari rin maging biktima kasi nakikita kasi nila eh. So, pwede din sila mag-send ng mga friend request doon kasi dyan sila nakakakuha ng maraming biktima eh. Doon sa profile ninyo, ang ito nga sinasabi ko pag tinanggap ninyo, yung nga, lahat ng mga na andun sa profile ninyo, nakikita na nila sino yung mga nagko-comment, sino yung mga nagla-likes doon, makikita nila. At saka, isa sa importanteng maibigay kong tips sa inyo, once na may mag-send sa inyo ng friend request, kung open yung mga friends nila, titingnan nyo mabuti yung mga nasa friends list nila. Kung isa sa halimbawa ng isang fake na profile, makikita ninyo doon sa mga list of friends na karamihan sa mga kaibigan nila ay mga Nigerians o kaya mga Indians. Yan, sure yan, 100% scam yan. Kaya huwag ninyong tanggapin, automatic, i-report ninyo kaagad at saka i-block. At saka pag sinasabi naman ng mga US military na sila ay nasa mission, nasa peacekeeping mission sila, ang mga US military kasi hindi yan sila allowed na sabihin sa inyo kung saan sila nakadeployed at bawal po yun sa kanila. Hindi nila pwedeng sabihin kung nasaan sila. Diba? Hindi nila pwedeng sabihin na nasa Afghanistan sila, nasa war sila. Hindi po totoo yun kasi ang mga totoong military, hindi po sila allowed na sabihin sa mga taong hindi nila kilala kung nasaan sila. So, tandaan po ninyo yan. Once na may maano po ninyo yan po ay 100% talaga na red flag yan. Maraming red flag sa profile na makikita ninyo. At saka pag sinabi nila na meron naman mga doctors magsasend sa inyo ng friend request, sila ay doctor ng United Nations, magsasend sa inyo ng friend request, hindi po ba kayo magtataka, doktor, magsasend sa inyo ng friend request? Kahit dito sa Pilipinas, isipin natin yung mga doctors natin, di ba? Magsasend ba sa inyo ng friend request yung mga doctors natin dito? Di ba hindi? Napaka-imposible. At saka wala pong doctors na ma-deploy doon sa UN kasi wala po doon kundi ang mga doktor doon sa UN, yung local lang nila, yung doon lang sa kanila mismo, sa lugar nila. Wala pong mga naka-deployed na isang ng mga US, yung mga nasa US ang mga doktor, wala. Hindi po sila deployed doon. Wala pong mga nakabase ng mga doktor doon sa UN na ibang lahi. Kundi doon lang po sa lugar na yun talaga. Yun lang may mga doctors doon. Saka pag hihingi sila sa inyo, halimbawa, magre-retire na sila, sabihin sila sa inyo, magre-retire na ako. Yung perang makukuha ko sa retirement ko, ipapadala ko dyan sa'yo. Kasi malaking pera. Isisend ko sa'yo. Ipapadala ko through sa mga courier na ganito, ganyan-ganyan. Yan po ay bawal sa kanila. Hindi po yan allowed sa kanila na at saka ikaw magpipay ng para sa retirement nila, magbabayaran ka, magsisend ng sulat sa iyo yung commander, makipag-usap sa iyo yung commander through email. Sabihin sa iyo, kausapin mo yung commander ko, siya ang kausapin mo tungkol sa retirement ko para makapunta ako diyan sa bansa mo. Hindi po totoo yun. Ang mga commander nila, never po yan makipag-usap sa inyo. Kasi, once na yung real na military mag-request ng kanilang leave, automatic yun. Doon mismo sa
sa pinakamataas nila, sa pinakamataas nila, hindi na yung dadaan sa although yung commander, sa commander, pero ang commander nila, never po yan makipag-communicate sa inyo about dun sa mga lead. Tandaan po ninyo yan. Yan po, pag sinabi nila sa inyo na yung commander ko makipag-usap sa'yo about sa lead ko, mag-usap kayo, magbibigay sila ng, ito yung email ng commander ko, i-email mo siya, i-request mo ako ng leave para makalib ako, para makauwi ako sa'yo. Hindi po to yung, yan po, isa sa mga red flags po yan. Huwag po kayong pumayag sa mga ganyan. Saka po pag sabihin nila sa inyo na uuwi ako dyan para magre-retire ako para magpakasal tayo sa bansa mo. Hindi po yan totoo. Red flag po yan. Mga ganyan po, mga fake po yan. Huwag po kayong pumayag sa mga ganyan. Huwag kayong pumayag na ma-scam kayo. Kasi, napakahirap pa yung scam. Hindi lang yung bulsa nyo hindi lang yung pera nyo mauubos, kundi yung emotions nyo, damdamin nyo. Kasi sila, wala yan sila pakialam sa damdamin. Ang pinaka-importante kasi sa kanila, pera. Yan ang importante sa kanila, pera. Tsaka, halimbawa, sa isang email naman, may magpapadala sa inyo ng link. Di ba? Kaya sa text, may sa email ad ninyo, ito yung link. Sabihin sa iyo na i-open mo yung link na yan. Naku, never po ninyong, wag po ninyo i-open yung link na yan. Kasi, once na in-open ninyo yung link na yan, may mga malware device kasi yan na maaaring ma-hack yung mga device niyo. Ilang beses ko na pong sinabi ito sa inyo. Never po kayong mag-open ng mga links na pinapadala nila sa inyo, sa email ninyo, sa messenger ninyo, kahit sa WhatsApp ninyo. Wag po kayong wag nyo basta-basta i-click yan. Wag nyo i-click yan, wag nyo i-open yan kasi lahat yan, pag kinlik ninyo yan, mahahack na yung account ninyo, mahahack na yung device ninyo. Siyempre, pag nahack na yung account ninyo, pwede na nila makuha yun, papalitan na nila ng password yan. Hindi nyo na magagamit yung account nyo na yun. Pero yung mga pictures ninyo, lahat ng info ninyo doon, magagamit nila yan. Halimbawa, nakalagay doon yung mga birthday ninyo. Kaya hanggang maaari, wag po kayong mag-post ng mga birth date ninyo, ng mga personal information ninyo sa Facebook ninyo, yung mga ID ninyo, mga driver's license ninyo, passport. Wag ninyong isi-share po yan sa mga taong hindi ninyo kilala. At sigurado po, yan ay gagamitin na naman nila yan sa scam. Kaya wag po ninyong gawin na mag-send kayo ng mga personal na info ninyo sa kanila. Pag sinabi ng scammer sa inyo, halimbawa mag-send sila sa inyo ng friend request, tapos sa messenger kayo nag-uusap, sabihin nila sa inyo, pwede mag-download ka ng Hangouts, kasi doon na lang tayo sa Hangouts, kasi pag dito sa messenger, parang ang hirap naman dito sa messenger, mas komportable ako doon sa Hangout. Doon na lang tayo mag-usap sa Hangout. O yun, once ang dinala ka na doon sa Hangout, automatic, yung profile nyo doon sa Facebook, delete na nila yan. I-deactivate na nila yan. Kasi, andun na kayo sa Hangout eh. So, hindi na marireport yung account nila. Unlike pag nasa Messenger kayo, makikita ninyo yung profile nila, di ba, sa Messenger. Once na alam nyo fake yun, pwede nyo silang i-report, tsaka pwede ninyong i-block. O kahit sa WhatsApp, pwede din ninyong i-block yung mga numbers nila. Yung Hangout, ang Hangouts at saka yung WhatsApp ay mga scammers paradise yan. Lahat ng mga victims nila, kalimitan talaga, dyan nila dinadala sa WhatsApp tsaka sa Hangouts. Kasi hindi nga nare-report yung mga account nila eh. Yun nga, tulad ng sinasabi namin sa inyo na pwede nyo silang i-block. I-block ninyo sila kaagad sa WhatsApp pag alam nyo red flag. Once maghingi na sila ng pera sa inyo, stop na. Wag na kayong mag-respond. Stop na yung pakikipag-usap ninyo. Automatic, i-block nyo na kaagad. Kasi bakit kayo magpapadala ng pera sa kanila? Hindi naman ninyo sila personal na kilala, di ba? Ang hirap-hirap kaya ng pera. Lalo dito sa Pilipinas, ang hirap-hirap ng pera. Tapos, ikaw, naghihirap. Tapos, dahil sa ngalan lang ng pag-ibig na sinasabi nilang, pero fake na pag-ibig, magpapadala kayo ng pera. Kayo, walang pera, nangungutang kayo ng pera. Tapos ipapadala nyo sa kanila. Sila nagpapakasarap. Sila yung mayaman. Kayo, nangungutang kayo para lang magpadala sa kanila. Lalo na yung mga package scam na yan.
Sabihin nila sa inyo na para ma-release tong package na ipapadala ko sa'yo, kasi andyan na sa Pilipinas, para ma-release sa custom, kailangan mo muna magbayad ng ganitong amount, 25,000, 60,000, kasi nakita nila dun sa box, may mga valuable items, so na-hold sa custom yung package na ipapadala ko sa'yo. Hindi po totoo yan. Ang mga legit na package ay direkta yan, dadaan sa inyo, sa bahay nyo mismo. Hindi na yun dadaan pa kung sino-sino yung mga tao makipag-communicate sa inyo, makipag-usap sa inyo, nasa sabihin na yung package nyo ay andito na sa Subic o kaya sa Pampanga, kung saang lugar man yan, sa Cebu, sa Baguio, sa Davao, andito na yung package mo, hindi nga lang ma-release kasi kailangan mong bayaran. Naku, wag kayong pumayag sa mga ganon, wag kayong pumayag na maglabas kayo ng pera. Automatic yan, i-block na kaagad yan. Kasi wala, pera lang yan. Pag sinabi nilang, pag once na nagbigay kayo ng isang beses, may kasunod pa uli yan. Sabihin na naman, ito na naman, hindi ma-release yung package kasi marami na naman silang dahilan. Huwag kayong pumayag sa ganon. Wag po kayong magpadala ng pera sa kanila. Automatic po yan. Black po yan kaagad. Kasi karamihan sa mga nakakausap namin sa page namin, sa Scam Haters United, ang dami, puro package scam. Karamihan sa mga biktima, mga Pilipino, babae tsaka lalaki. Tapos pag once na nagpadala ng pera na, wala na yung pera nila, binlock na sila ng scammer kasi nakakuha na ng pera sa inyo. Siyempre, iiyak kayo. Kasi nga, nagpadala kayo ng pera. Ngayon, magtatanong kayo kung paano pa mabawi yung pera ninyo. Hindi na po, sasabihin po namin sa inyo, hindi na po mababawi yung pera ninyo. Once na pinadala ninyo yung pera ninyo sa kanila, it is totally gone. Wala na po yan. Hindi na po mababalik yan sa inyo. Kaya yung sinasabi namin lagi sa inyo, mag-search po kayo sa internet, mag-google kayo. Lahat po na mga kailangan ninyo, lahat po na mga tanong ninyo, masasagot po doon sa Google. Kasi mas maganda yung may mga alam kayo may mga kaalaman kayo. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo lagi, knowledge is power, di ba? Kasi kung wala kayong alam, yun nga, may scam kayo, lalo pag hindi pa magaling yung mga English ninyo. Kasi karamihan din sa mga nauuto ng mga scammers na yan, yung mga seniors natin, di ba nakakaawa? Meron nga iba na sasabihin na nung scammer niya na darating na ako sa Pilipinas, ito na yung ticket ko, itong araw na to, flight ko na, sunduin mo ako sa airport. Yung kawawang biktima naman, nag-antay doon sa airport. Wala siyang inaantay, walang dumating. Kasi hindi na totoo yun huwag kayong pumayag sa mga ganong klaseng uri ng scam. Kasi napakarami po niyan, lalo po ngayon, yung magde-December, Christmas, naku, triple. Natitriple po ang mga scammers ngayon. Kasi ngayon nga, itong holiday season, ang dami-dami pong scammer na lumalabas ngayon. Napakadami po. Kaya, ingat po kayo na hindi po kayo ma-scam. Kung halimbawa, kayo naman po ay biktima ng scam na sa tingin ninyo, parang nahirapan kayo kung paano kayo makawala sa scam, pumunta po kayo sa Scam Haters United sa page po namin. Click po ninyo yung message button doon na naka-highlight ng blue. Andun po kami lahat. Kung kailangan po ninyo ako Pilipino, nahiya po kayo sa ibang admins na kasama ko, kung kailangan nyo kausap ng Pilipino, andun po ako. I-ask lang po ninyo yung name ko, Jocelyn. Ako po yung Filipino admin doon. Ako po yung nag-iisang Filipino admin doon. Isipin po ninyo, napakaraming victims araw-araw Pilipino. Yung iba nahirapan, hirap na hirap po sila talaga, tsaka nahirapan silang makipag-communicate ng English. Halimbawa, hindi naman sa pag-ano, kasi alam ko ng Pilipino, magagaling sa English, Pero kung yung iba, kung nahirapan po kayo na gusto nyo mag-Tagalog, kahit anong language ang gusto ninyo, Tagalog, Ilonggo, Bisaya, andun po ako sa messages, hanapin lang po ninyo ako, itanong lang po ninyo yung pangalan ko, at i-accommodate ko po kayo. Wag lang po yung oras na natutulog na ako, kasi matutulog din po ako. Alam naman po natin ang oras natin sa Pilipinas, di ba? Once na po na gusto lang yung makausap, andun po ako. Ako po yung nag-iisang Filipino admin doon. Hanapin po nyo ako. So, yun lang po ang masishare ko sa inyo sa araw na to. Sa susunod po naman nating mga live chat pa, makiabangan na lang po ninyo at magpapakita din po ako sa inyo sa susunod ng part 2. Sa part 2 naman ng mga pictures din ng mga ginagamit din sa scam para maging aware po kayo.
Kasi sino po ba ang may gusto na ma-scam tayo, di ba? Ayaw natin ma-scam tayo, di po ba? Kasi pag sinabi kasing scam, automatic pera na kasi kaagad ang pinag-uusapan dyan eh. Di po ba? Walang scam na hindi pera, walang pera involved. Once na may involved na pera talaga, yan, 100% talaga na scam yan, fake. Yan po ang tandaan ninyo. So, yan lang po ang masishare ko sa inyo. Tuloy na sinasabi ko sa inyo, pakiabangan na lang po yung masusunod ko ng mga live chat sa inyo para makapagbigay din po ako sa inyo ng mga iba't ibang impormasyon tungkol sa scams at sa mga scammers. Kasi ako po, willing po akong mag-assist sa inyo, tumulong sa inyo hanggang sa kaya na magagawa ko para sa inyo. Pero pag pumunta naman po kayo sa messages namin, maging polite naman po sana kayo. Yun lang po yung pakiusap ko sa inyo. Maging polite naman po sana kayo kasi kami po lahat doon na mga admins, iba-iba po kasi kami. Iba-ibang bansa kasi kami. Kasi minsan pag hindi naman kayo, kung halimbawa masyado kayong yung road kayo makipag-usap doon, syempre ganun din po kami. Kasi pag hindi na namin kaya, hindi na namin makontrol kayo, ang ginagawa po namin yan, nababan po namin kayo, nabablock namin kayo, kasi ayaw din po namin na ma-waste yung mga times namin doon, kasi hindi na naman ikaw ang pwede namin i-assist doon napakarami. Iba-iba pong lahi ang mga lumalapit sa amin na mga na-scam. Hundreds din po araw-araw ang mga visitors namin doon na ina-assist po namin araw-araw. Kaya sa pakiusap ko po sa mga kababayan kong Pilipino, pag lumapit po kayo sa page namin, pag nakipag-communicate kayo, yun lang pong pakiusap ko sa inyo na sana po maging polite naman po kayo sa amin. Kasi voluntary lang po yung pagtulong namin sa inyo. Wala po kami hanga doon na iba, kundi tumulong lang po sa inyo. 14 po kami doon na iba-ibang lahi ang tumutulong sa inyo. Ang pinaka-founder po ng page namin ay si Miss Ruth. Kaya, Ruth, thank you sa pagbibigay mo lagi sa akin ng chance na makatulong ako sa kapwa ko Pilipino. So, yun lang po mga kababayan ko. Sana po sa susunod, maabangan po nyo uli yung mga live chat ko para makatulong po ako sa inyo. So, ingat po kayo mga kababayan. Wag po kayong pumayag na may scam kayo. Wag po kayong magpapadala ng pera sa mga taong hindi ninyo kilala. Wag kayong magbibigay ng inyong mga personal infos, mga IDs ninyo, driver's license ninyo, yung passports ninyo, mga SSS number ninyo, mga passport number ninyo, ID number ninyo. Wag po ninyo isi-share sa mga taong hindi ninyo kilala. Kasi yan po ay maaari po din nila magamit yan. Ingatan po ninyo yung mga personal na mga information ninyo. Huwag kayo magsisend sa kanila basta-basta ng mga pictures ng mga families ninyo, mga anak ninyo. At saka higit po sa lahat, huwag po kayo mag-send ng mga sexy pictures ninyo at saka yung mga pictures ninyo, mga nudes, ng mga nakahubad kayo. Kasi once ang scammer hindi kayo nagbigay ng pera sa kanila, at nakapagpadala kayo ng mga sexy photos ninyo, mga nude photos ninyo, yan ay maaari nilang ipang-blackmail sa inyo. So, ingatan po ninyo na wag po kayo magpadala sa kanila ng mga ganon. Yun ang po may advice ko sa inyo. Lahat po ng mga personal information ninyo, wag po kayong magsisend sa mga taong hindi ninyo kilala. At saka wag po kayong makipag-usap sa mga taong hindi ninyo kilala sa internet at napakarami pong uri ng scam sa internet. So, yan lang po mga kababayan kong Pilipino. Maraming salamat po sa mga nanood. Hanggang sa susunod po uli. Thank you po mga kababayan. Salamat po.